Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung misteryosong nawalang maleta sa airport na allegedly naglalaman ng 50 million worth of jewelries, bags, ano pa. Tapos, biglang ibinalik. Okay? Ibinalik nung napansin ni Fair Lady Maharlika. So, nung napansin ito ni Fair Lady Maharlika, may ipinakita siyang video sa airport. Siguro, video yun ng CCTV camera. Medyo nagduda na rin ako. At may punto si Fair Lady Maharlika. Kailang, hindi muna ako nag-vlog o nag-react agad. Pinag-isipan ko muna at nag-gather ng ibang sources para malaman ko kung totoo ba o drama lang. Okay, ito. May napanood akong video, Rufo Tulfo in action. Parang nung ibinalik na, ayan, meron ng interview ni Senator Tulfo sa abogado ng kumuha at saka yung asawa at anak ng alleged magnanakaw. Pinanood ko yun. Ako, wala, ang daming butas. Opinion ko lang ito drama ang nangyari. Bakit drama? Panoorin muna natin itong video ito ng Rapi Tulfo in action, then isa-isahin ko yung napakaraming butas sa script o drama ni Senator Tulfo. Thank you po, Attorney Abo. Nang dahil sa iyo, nandito tayo ngayon lahat. At this is really very, very good news for everybody. And I understand dala nyo na po yung luggage na naglalaman ng mga nawawalang alahas at mga bag. Opo. Okay. But before that, pwede hong malaman kung bakit po nakapag-decide yung inyong kliyente na pumunta dito ngayon. Thank you very much po, Sen. Bali po yung nangyari na yon, nung umuwi na po siya, may konsensya po siya. On the same day, the same night, may kinausap siyang pulis na kamag-anak. Okay. Para patulong i-turn over. And then, yung pulis medyo busy kasi naka-detail yun sa Malacanang. Kamag-anak din nila. So, tapos yung bagahe po, walang name po nakalagay. So, hindi nila alam. Ngayon, bagahe po, walang name po nakalagay. So, hindi nila alam. Ngayon, yung police nag-attempt na i-turn over sa isang radio station. I don't like to mention the name of the radio station. Kasi yun yung request. Ayaw tanggapin without the finder. Ayaw naman sumama yung nakakuha ng finder sa kanya kasi natatakot. Opo. So, ganun po ang naging istorya. Hanggang sa pumunta po sila sa office ko para magpatulong. Sabi ko, una kagad, nung nalaman ko, sabi ko, soli nyo na. And then, yung may number si Odette sa akin, at sabi ko, yung nakumuha ng bag, ay nandito yung misis. Sabi ko, una kagad, nung nalaman ko, sabi ko, soli nyo na. And then, yung may number si Odette sa akin, at sabi ko, yung nakumuha ng bag, ay nandito yung misis. Tapos, on that same day, nagkausap sila over the phone. Si Mrs.? Mrs. nung ito po. Mrs., magandang umaga po. Anak po nila ito. Salamat po sa pagpunta. Okay. So, kailan po itinun over sa inyo or sinabi sa inyo ni Mr. na meron palang bag? Nung pong gabi na po, Nagaling sir. sa airport? Kinagabihan? Oo, nung gabi na po, sir. Nung uwi niya po, galing sa sa pagbibiyahe niya po. Kung sakali man, nakita niya na nandun yung bagahe at walang nagmamayari. Kasi nakita ko sa video na umupo muna siya for some time. Siguro waiting for somebody na pumunta. Nung walang pumunta, kinuha niya. Dapat yun, dadalhin niya doon sa airport authorities para sa Los. Kausap ko po yung papa ko po nung that night po na nakuha niya yung maleta po. Sabi niya po sa amin, tuliro po siya Sabi niya po sa amin, natatakot daw po siya kasi may nakuha po siyang maleta. Kasi hindi niya po alam kung anong gagawin niya. Pero alam niya na po yung laman? Hindi po, wala po. Hindi po hanggang namin, po hindi pa ito nabubuksan? Hindi po yan nabubuksan, sir. Okay. So, yung nangyari po, sabi po namin, kami na lang po.
pumunta ng NAIA para i-diretso na po yung maleta po, kasi mas delikado po kung mapapatagal po at kawawa po yung may-ari po na baka maghanap po. So yung ginawa po ng papa ko, sabi niya may kakilala po daw siya na sabi niya makatulong. So ito po kami, akala po namin okay na. Tapos nagkaroon na rin po ng problema na wala po sa isip namin, gawa po ng pagkamatay po ng tito ko. So pumunta po kami ng Tayabas noon. Tapos after po nun, nagulat na lang po kami pagdating namin dito, ilang days na na po kami sa news. Kasi kung may intention, dapat nasira na. Pwede natin makita, will somebody open it? So, there was no attempt na talagang piliting buksan. So, ibig sabihin, correct. Kailan niyo po nalaman na meron pong lamang mga mamahaling alas? For me, hindi ko po alam na may lamang pong valuables yan. Sir, sa viral video na po, sir. Lang po namin. Kahapon lang po, sir. Nung napanood po namin yung video na ganun po pala yung laman ng sa maleta. Pero yung post nung may-ari, hindi niyo po nabasa. Hindi po. Kasi yung may-ari ata, immediately, nag-post po siya sa Facebook. Yun lang po, yung video nyo po na news po. Tama po yung sinasabi nila, tumutugma, walang mga scratches dito na patunay lamang, walang naging attempt na para buksan to at malaman ko anong laman. Wala silang ginawang attempt para kalikutin. Ano man yung lock dito nang sa gayon mapasok tong mga laman, makita yung loob. So tama nga si attorney. Okay. So, nilagay lang po dun sa bahay and then yung inyo pong mister ay nagkwento sa inyo and then naghanap kayo ng mga paraan kung paano ito masauli sa airport. Kaya lang, busy kayo. So, Okay. Butas number 1. Kilalang kilala itong si Rafi Tulfo na galit pag may mga ganyang pangyayari. Talagang sinisigawan niya o nagmumura. Kaya doon siya sumikat. Ako, ganahan ko yung ganong style. Kailangan sa mga ganyang manloloko, birahan mo. Mga pulis na mga tiwali, nako, sasabon. Kahit mga colonels dyan o general, walang kinakatakutan ang Rafi Tulfo. Yun ang nagustuhan ng taong bayan, kaya nanalo siya sa pagiging senador. Number 3, di ba? Dito nakakapagtaka, biglang lumambot ang matapang na Senator Tulfo. Ni minsan, diyan sa kanyang, anong tawag doon? Harap-harapan na sa pagsauli, wala kang makitang galit na wala yung original Tulfo. So ito, artistang Tulfo ang nakita ko. Okay? So, inamin ng attorney Abo, na nakonsensya yung alleged magnanakaw. So, ibig sabihin, that's an admission of guilt. Dahil nakonsensya. Tapos, yun na nga, may kinausap na kamag-anak na pulis. So, dyan na tayo sa pangalawang butas, yung kinausap na kamag-anak ng pulis. Kung totoong may pulis, bakit hindi umaksyon kaagad yung pulis? Busy. Hindi po ganon ang pulis. Pag may ganyang nawawala at ilapit sa kamag-anak na pulis, dapat kung totoong may pulis na nilapitan, umaksyon at dalhin na either saan? Sa police station, kunin na ng pulis. But to me, another script yung sinabi na inilapit sa kamag-anak na pulis na hindi naman inaksyonan. Lalo na nasa Malacanang pa daw yung pulis. Okay. Butas number 3. Sabi ng attorney, nag-attempt itong pamilya ng alleged magnanakaw
na i-turn over sa radio station but ayaw tanggapin. Grabe. That's a no, no, no. Ako, matagal akong naging spokesman sa aking military service. Alam ko yung gustong-gusto ng mga radio station. Never na i-reject ng isang radio station yung mga ganyang pangyayari. Bakit? Kasi scope na yan eh. Exclusive. Pabor sa radio station pag may mga ganyang Kaya, isa pa, hindi minensyon. Sabi ng attorney, request daw ng radio station na huwag banggitin ang pangalan. Ay nako, attorney. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Senator Tulfo, huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Kasi kung totoo na may nilapitan na radio station, dapat banggitin ang ngalan ng radio station. Tapos ang radio station gustong-gusto yung ganyang mga balita. Matutuwa yun at tatanggapin yung nawawalang maleta. Kaya ito, drama. Naku. Okay. Butas number 4. May binanggit dyan na dito na sa programa ni hindi na naipakita dyan may cash reward nung nawawala na yung nag-announce ang radyo Ramon Tulfo in action na may reward, 1 million reward money kung sino ang makapagturo. Okay, sa programa ng Rafi Tulfo in Action, Rafi Tulfo in Action pala, hindi Ramon Tulfo. Sa Rafi Tulfo in Action, binabanggit ni Senator Rafi na ang informant nandun na sa radio station. Kailang sinisigurado lang ng informant na bago niya ituro kung sino yung kumuha, ay dapat masigurado niya na makuha niya yung 1 million pesos. Lumalabas na naunang nagpunta yung informant doon sa studio ng Rafi Tulfo in Action bago itong pagsasauli ng maleta. Ngayon, nasaan na yung informant? Biglang nawala. Siguro nagbago ang script. Yan, butas number 4 yun. Panluloko sa taong bayan na baliwala si informant. Okay. Butas number 5. Sabi ni Senator Tulfo nung kinakausap niya yung wife and anak ng alleged na magnanakaw. Mr. Mo, sabi lang. Anong ka ng Mr. Mo? Never na nag-mention ni Senator Tulfo sa pangalan ng kawatan. Dapat yan, bakit hindi sabihin yung pangalan? Picture lang ang ipinapakita eh. Kaya lang, walang pangalan. Kasi, mabubuking sila kung sasabihin ang pangalan. Okay? Next. Yung pinakita na, nilabas na yung maleta. Walang gas-gas. Ibig sabihin, walang attempt ng pamilya na buksan. Dahil walang gas-gas. To me, mali si Senator Tulfo. It does not mean na kung walang gas-gas, hindi nag-attempt na buksan. Malita yun, di ba? May code. Ganon-ganon, no? Walang karapatan si Senator Tulfo na magsabi na hindi nag-attempt ang pamilya na buksan kasi wala siya doon.
posible, kung totoong magnanakaw yung kumuha, nag-attempt siya, kailang hindi niya kayang buksan. O yun, hindi pwersadong nabuksan kasi hindi niya alam yung code. So, maling-mali si Senator Tulfo yung sabi niya na walang attempt. Okay? Butas number, 6. Dami ng butas na ito. Oh. Sabi ng anak ng alleged magnanakaw, tuliro si Papa natatakot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kailang, nung nasa airport pa siya, yung pinakita na CCTV footage, cool na cool yung alleged magnanakaw. Palingon-lingon. Tapos, hindi naman niya kinuha kagad yung malita. Tapos, kumuha pa siya ng pushcart. Ganun ba ang ugali ng magnanakaw? Hindi. Yan ang punto ni Maharlika. Kung magnanakaw pa yan, nung naiwan dyan, kuha ka agad. Diretso bakit magkuha pa ng ano? So, ayun. Tuliro, natatakot. Hindi yun po kapani-paniwala. Okay? Kasi nung nasa airport, very cool siya. Nung nadala na sa bahay, tuliro na. Hindi po normal. Hindi kapani-paniwala. Okay, next. Butas. Ambot kung number 7 na ba o number 8. Bakit hindi ibinalik agad? Kung talagang tuliro, natatakot, na konsensya, dapat right on that night, nag-attempt na sila na ibalik. Yung kuwan nila na busy yung pulis, drama na lang yun. Ibig sabihin, hindi totoong takot o tuliro yung nagkuha. Kasi kung totoong takot o tuliro, that night o the following day, ibabalik para magkaroon siya ng peace of mind. Inuna pa, naging busy yung pamilya, inuna pa yung pagpunta sa Tayabas dahil namatay ang tito. Sa kanalang kumilos yung pamilya nung nakita na nila yung sa news na sila na yung pinag-uusapan, yung tatay niya. Wala yun. Okay. Ano pa? Ito, sabi ni Senator Tulfo, tama si attorney na parang ginajustify ng attorney na mabuting tao itong kumuha ng bag. Okay? Dahil nakonsensya at ibinalik. So, kaya dahil ibinalik, hindi persadong binuksan, kaya hindi nagalit si Senator Tulfo. Kasi parang walang nangyaring krimen. But I doubt the fact na hindi kanya yung maleta at dinala sa bahay, kawatan na yun. Theft na yun. There is consummation of a crime. Bakit hindi man lang magalit itong Senator Tulfo? Kaya nakakapagduda, di ba? So ito na. Dati-dati, idol ko yan si Tulfo. Ngayon, nawawala na ang tiwala ko sa kanya. Aktor pala yan. At mas humanga ako kay Maharlika kasi grabe, mapanuri talaga itong si Madam Maharlika. Mabuhay po kayo, Madam Maharlika. Ituloy nyo lang ang mapanuring mata ninyo. At Senator Tulfo, magmula ngayon, babantayan ka na namin sa mga susunod mo pang gagawin. Lalo na kung magplano ka, nakakandidato sa 2028. Partner ba kayo ni Speaker Romualdez? Okay lang, but babantayan na natin, mga kaibigan, ang kilos ni Senator Tulfo.